Ang industriya ng pelikulang Pilipino ay nagdaan sa maraming yugto ng pagbabago. Sa bawat dekada may mga artistang sumisikat, nagiging bahagi ng kultura ng masa at kalaunan ay unti-unting nawawala sa limelight. Gayunpaman, kahit hindi sila palaging nasa sentro ng kasikatan, ang kanilang mga ambag ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikula. Isa sa mga personalidad na naging pamilyar na mukha sa mga pelikulang aksyon noong dekada 80 at 90 ay si Hernando King o King Gutierrez. Kilala siya bilang isa sa mga matitinding kontrabida sa pelikulang Pilipino, lalo na sa mga pelikula ng mga sikat na action star. Ang kanyang matapang na aura, matipunong pangangatawan at kakaibang presensya sa harap ng kamera ang dahilan kung bakit siya naging kilala sa ganitong uri ng papel. Bagamat hindi siya kasing tanyag ng mga pangunahing bida, mahalaga ang kanyang papel sa pagbuo ng mga kwento sa pelikula. Sa mga pelikulang aksyon, ang kontrabida ang nagbigay ng hamon sa bida. Kung walang malakas at kapani-paniwalang kalaban, hindi magiging kapanapanabik ang kwento. Sa ganitong aspeto, naging mahalaga ang presensya ni King Gutierrez sa maraming pelikula. Ang kanyang mga eksena ng labanan, pakikipagtunggali at pagganap bilang kalaban ng bida ay nagbigay ng tensyon at drama sa mga pelikulang minahal ng maraming Pilipino. Si Hernando King Gutierrez ay pinanganak noong 16 ng Nobyembre 1955. Lumaki siya sa Pilipinas sa panahong unti-unting umuunlad ang industriya ng pelikula at telebisyon. Sa kanyang kabataan, hindi pa malinaw kung pag-arte ang kanyang magiging propesyon. Tulad ng maraming kabataang Pilipino, nagkaroon siya ng ibang pangarap at interes. Gayunpaman, dahil sa kanyang matipuno at kakaibang itsura, napansin siya ng ilang taong may koneksyon sa industriya ng pelikula. Ito naging simula ng kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz. Sa kanyang personal na buhay, kilala si King Gutierrez bilang isang pribado at tahimik na tao. Hindi siya gaanong mahilig magbahagi ng detalye tungkol sa kanyang pamilya at personal na karanasan sa publiko. Sa kabila nito, ayon sa mga taong nakatrabaho niya sa industriya, isa siyang maaasahan at disiplinadong artista. Hindi siya kilala sa pagiging pasaway o problematikong personalidad sa set. Sa halip, mas nakilala siya bilang isang profesional na aktor na nakatuon sa kanyang trabaho. Ang kanyang karera sa pelikula ay nagsimulang umangat noong dekada 80, isang panahon na tinuturing na gininto ang panahon ng pelikulang aksyon sa Pilipinas. Sa panahong ito, maraming pelikulang umiikot sa mga kwento ng krimen, hustisya at pakikipaglaban ng bida laban sa masamang elemento ng lipunan. Dahil sa kanyang matapang na imahe at presensya, madalas siyang gumanap bilang isa sa mga kontrabida o tauhan ng sindikato sa pelikula. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang karera ay ang pagkakataong makatrabaho ang isa sa pinakasikat na action star ng Pilipinas na si Fernando Poe Jr. Sa maraming pelikula, si King Gutierrez ay kabilang sa mga kalaban ng karakter ni Fernando Poe Jr. Ang kanilang mga eksena ng laban ay madalas na inaabangan ng mga manonood. Sa mga pelikulang tulad ng Isang Bala Ka Lang, Roman Rapido, Umpisahan Mo, Tatapusin Ko at Kapag Buhay Ang Inutang, makita ang kanyang kakayahan bilang isang kontrabida na nagbibigay ng matinding hamon sa bida. Bukod kay Fernando Poe Jr., nakatrabaho rin ni King Gutierrez ang iba pang kilalang artista sa industriya ng pelikula. Sa panahong iyon, maraming sikat na action star ang lumabas sa iba't ibang pelikula at madalas siyang makasama sa mga proyektong ito. Bagamat hindi siya laging nasa sentro ng kwento, mahalaga ang kanyang papel sa pagbibigay ng lalim at tensyon sa mga eksena. Ang kanyang presensya bilang kontrabida ay nagbigay ng balanse sa kwento, lalo na sa mga pelikulang nangangailangan ng matinding tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Sa paglipas ng mga taon, nakilala si King Gutierrez bilang isa sa mga regular na kontrabida sa mga pelikulang aksyon. Ang kanyang itsura, lalo na ang kanyang kalbong ulo at matikas na tindig ay naging bahagi ng kanyang identidad bilang artista. Dahil dito, madali siyang nakilala ng mga manonood kahit sa maikling eksena lamang. Maraming direktor ang kumuha sa kanya para sa mga papel na nangangailangan ng matinding presensya sa screen. Gayunpaman, tulad ng maraming artista, dumating din ang panahon na nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang karera. Noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000, unti-unting bumaba ang produksyon ng mga tradisyonal na pelikulang aksyon sa Pilipinas. Ang industriya ng pelikula ay nakaranas ng pagbabago dahil sa pag-usbong ng telebisyon, pagbabago sa panlasa ng manonood at pagdami ng ibang uri ng entertainment. Dahil dito, maraming aktor na kilala sa aksyon ang naapektuhan, kabilang si King Gutierrez. Sa panahong ito, unti-unti siyang nabawasan ng mga proyekto sa pelikula. Bagamat paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa ilang proyekto, hindi na ito kasing dalas ng dati. Dahil dito, nagsimula siyang maghanap ng ibang landas sa buhay. Para kay King Gutierrez, mahalagang magkaroon ng ibang direksyon kapag nagbabago ang takbo ng karera. Bago pa man siya tuluyang lumayo sa industriya ng pelikula, naging bahagi siya ng Philippine Army Reserve Command. Sa organisasyong ito, nagsilbi siya bilang isang master sergeant. Ang kanyang pagiging bahagi ng hukbong reserba ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na makapaglingkod sa bansa sa ibang paraan.
Kalaunan, pumasok siya sa mundo ng politika. Siya ay naging konsehal ng lungsod ng Bacoor sa lalawigan ng Cavite. Ang kanyang pagpasok sa politika ay isang malaking pagbabago mula sa kanyang dating buhay bilang artista. Gayunpaman, nakita niya ito bilang pagkakataon upang makatulong sa kanyang komunidad. Bilang konsehal, naging aktibo siya sa iba't ibang programang pangkomunidad. Nakibahagi siya sa mga proyekto na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan, kabilang ang mga programang pangkabuhayan, serbisyong panlipunan at mga proyektong pangkaunlaran sa lungsod. Ang kanyang karanasan bilang artista ay nakatulong upang makilala siya ng mga tao, ngunit kinailangan pa rin niyang patunayan na kaya niyang gampanan ang responsibilidad bilang isang opisyal ng pamahalaan. Noong 2015, kinilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na konsehal sa rehiyon ng Calabarzon. Ang parangal na ito ay patunay na ang kanyang serbisyo sa publiko ay pinahahalagahan ng kanyang komunidad. Para kay Gutierrez, ang ganitong pagkilala ay hindi lamang personal na tagumpay kundi simbolo rin ng tiwala ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi rin nakaiwas si King Gutierrez sa ilang kontrobersiya at usapin sa kanyang buhay. Tulad ng ibang personalidad na nagmula sa showbiz at pumasok sa politika, may mga pagkakataong naging paksa siya ng mga usap-usapan at kritisismo. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay hindi naging malalaking skandalo na nakaapekto ng malaki sa kanyang reputasyon. Habang lumilipas ang panahon, mas pinili niyang mamuhay ang tahimik. Hindi na siya madalas makikita sa telebisyon o sa mga pelikula. Ang kanyang huling mga proyekto sa industriya ng pelikula ay naganap noong mga unang taon ng dekada 2000. Matapos nito, mas nakatuon na siya sa kanyang personal na buhay at serbisyo publiko. May mga ulat din na karanas siya ng ilang problemang pangkalusugan habang siya ay tumatanda. Bagamat hindi ito detalyadong ibinahagi sa publiko, karaniwan sa mga veteranong artista ang makaranas ng mga sakit na may kaugnayan sa edad. Sa kabila nito, patuloy siyang nagsikap na manatiling aktibo hanggat kaya ng kanyang kalusugan. Sa kasalukuyan, hindi na siya kasing aktibong lumalabas sa mga pelikula at telebisyon, ngunit nananatili siyang kilala ng mga tagahanga ng lumang pelikulang aksyon. Maraming manonood ang patuloy na nakakakilala sa kanya kapag muling ipinapalabas sa telebisyon ang mga lumang pelikula kung saan siya gumanap bilang kontrabida. Matapos ang mahabang panahon sa industriya ng pelikula at sa politika, tila pinili niyang mamuhay ng mas simple at tahimik. Para sa kanya, ang ganitong pamumuhay nagbibigay ng pagkakataon upang magpahinga mula sa mga taon ng trabaho at responsibilidad. Sa mga nakaraang taon, muling nabuhay ang interes ng publiko sa mga lumang pelikulang Pilipino. Dahil dito, maraming manonood ang muling nakapanood ng mga pelikulang kanyang kinabibilangan. Ang nostalgia para sa mga pelikula ng dekada 80 at 90 ay nagbigay ng panibagong pagpapahalaga sa mga artista na naging bahagi ng panahong iyon, kabilang si King Gutierrez. Ang kanyang kwento ay isang halimbawa ng pagbabago at pag-angkop sa iba't ibang yugto ng buhay. Mula sa pagiging kontrabida sa pelikula, naging miyembro siya ng hukbong reserba at kalaunan ay naging lingkod bayan. Ang ganitong paglalakbay nagpapakita na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng maraming papel sa lipunan. Siguro sabi sa akin ng Panginoon, sabi niya siguro na ang ano niya sa akin, huwag ko na munang kunin to. Kasi sabi ng problema nito yung dalawang actually ang pinong-problema ko lang sila. Sabi ko, makatapos lang yung mga anak ko, pwede na ako. Sabi ko, pwede na ako. Pero huwag muna ngayon. Lagi ko silang pinong-problema ng tatlo. Naaawa ako sa kanila. Mangyayari sa buhay nila kung wala na ako. Sa totoo lang, pagka nag-collapse ako, hindi niya kayang itaguyod yung dalawa. Hindi niya makakaya. So, unang-una, yung mga anak ko hindi sanay ng nangihigiyan. Ang ano niyan sa sarili nila. Si daddy. So, ayokong mangyari sa kanila yung magkakaroon sila ng problema kung wala na ako. Kaya gusto ko makatapos sila.